Oh, tsaka ano ba yung food security na yan? Oo, makakain ba yan? Sige nga. Oo. Oo. Food security, Di ba? ikatatagan na supply at presyo ng Oo. pagkain mo. Hindi lang ata katatagan. O yun, tama yung presyo. Abot kaya. Of course. Ng lahat. Oo. ASEC Arnel de Mesa ang spokesperson ng Department of Agriculture. Nasa linyo natin. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Welcome. At salamat sa maaga niyong gising. Double Weng sa Double B. Good morning, Asek. Happy New Year po. Happy New Year, Weng and Weng, Double Weng. Magandang umaga po sa lahat. Ayun, paliwanag nyo nga muna ang kalagayan ng food security natin bago natin puntahan yung National Food Security Emergency. Matatag po ba ang supply at presyo ng pagkain sa Pilipinas, Asek? Weng, kung titingnan natin yung lahat ng sources available, kasi yung food security naman ay nasusukat ng availability, accessibility, at saka affordability ng mga pagkain ng isang bansa. At kung titingnan natin halimbawa sa bigas, bagamat kulang yung ating lokal na produksyon dahil sa dumadaming populasyon, ito naman ay na-augment ng dami ng pumapasok na importation. Ganun din naman kagaya ng Singapore, kung titingnan natin, wala silang masyadong lokal na produksyon at more than 80% ng pagkain nila ay ini-import, but they are one of the most food secure nations sa buong sa lahat, karamihan ng mga bansa. So dapat tinitingnan sa ganung aspeto kasi wala namang isang bansa na kayang i-produce lahat ng kanyang pangangailangan para sa kanyang mga mamamayan. Okay, so ibig sabihin, local and import natin, kung yun ang pagbabasihan natin, sa lahat po ng aspeto yun, across sectors ng agriculture sector, ASEC, matatag tayo? Matatag, bagamat nagbabago-bago, depende sa panahon at depende. Pag minsan, pag nagkakaroon ng sudden occurrence ng mga kalamidad where we are very much vulnerable, so nagkakaroon ng mga acute na mga issues, kagaya nga nitong kung titingnan natin, maliit lang pero malaking epekto sa atin. Yung kamatis, biglang nagmahal. Excuse me, sobra ang presyo nitong mga nakalipas sa araw, pero malaki na yung binagsak simula nitong linggo nito dahil yung mga traditional na lugar na pinagkukunan natin ng lokal na supply para sa ating araw-araw na paggamit sa pagluto ay naapektuhan last quarter ng mga sunod-sunod na bagyo at nagdulot ng sharp increase sa presyo dahil sa malaking kakulangan, about 45% sa supply. Okay. So, ganan kadalas yung mga nangyayari sa ating bansa. Okay, pero pupunta na ako dun sa possible declaration ng National Food Security Emergency. Kung matatag po ang ating food security, bakit kailangan mag-declare tayo ng National Food Security Emergency? Tuloy na pag-usapan niya during kinta hearing sa Kongreso. Bagamat kung titingnan natin ngayon, Weng, marami ng action at solusyon na ginagawa, in particular sa bigas. At actually kahapon nagkaroon ng joint inspection market visit uli. Ang DA at saka ang DTI sa pangunguna ng dalawang sekretary, Secretary Kiko at saka si Secretary Roque ng DTI. At isa sa magandang nakita doon ay yung presyo ng bigas, malaki na yung binaba ng yung mga lahat across the different types. Kahit yung mga premium special na sinasabi natin at saka yung mga well-milled ay nagsisimula ng bumaba. So, and then yung mga programa na meron tayo, kaya actually ngayon nagkakaroon din ng mga konsultasyon at posibleng hindi na tinitingnan itong declaration of food security emergency. So hindi na itutuloy? Sa ngayon ay off siya. Wala siya ngayon dun sa mga possible diskusyon na ginagawa namin sa mga konsultasyon. So hindi na siya isa sa mga agenda. Does that mean na wala na munang pangangailangan din para mag-release ng stock ng supply ng bigas ang National Food Authority? Pag-aaralan yan lahat sa ngayon kasi kagaya ng nabanggit ko nga kanina, may mga implikasyon lahat declare ng food security emergency. Kasi yung pagbabatiayan mo kasi ng food security emergency, ayon na rin sa Section 6 ng yung amendment sa RTL, dalawa yung posible na reason bakit merong
emergency. Una ay shortage at pangalawa, extraordinary increase Yes. in prices. So dahil nga bumababa yung presyo ng bigas at evident yan nung huling release ng PSA data sa inflation, hindi na factor ang rise sa inflation. Napakaliit na, hindi na kagaya ng mga nakalipas na buwan. Na major factor talagang, siya. Major factor ang rise sa inflation. Ngayon, hindi na siya major factor. Bagamat meron pa rin siyang contribution, pero hindi na ganun kalaki. At inaasahan pa rin natin yung patuloy na pagbaba dahil ngayon, patuloy yung pagbaba ng presyo ng bigas sa international market at inaasahan din natin ngayong taon na babawi ang ating lokal na production barring any major calamity issues. But looking at all possibilities, we could have a good harvest for the year. Again, kung tingnan naman yung sa isang possibility, yung supply shortage, as I mentioned, yung ating harvest last year na 90.3 million metric tons sa palay at yung ating na-import na 4.7 million metric tons sa bigas. So, enough yung ating supply hanggang makatawid tayo sa susunod na harvest. So, wala tayong supply shortage pagdating sa bigas. So yung dalawang possible na scenario may not be present for the declaration of food security emergency. Okay. Pero itutuloy niyo pa rin po yung 58 pesos na maximum suggested retail price? Yes, Weng. Linawin ko lang yan Yung maximum suggested retail price na 58 pesos sa imported na rayon sa 5% broken. So, dati 60 pesos yung unang pagtaya, naging 58. Maglalabas din ng MSRP para naman sa 25% broken and most likely less than 50 pesos yung magiging MSRP para naman sa 20. Kaiba yun na classification ng bigas. Okay. Inuna lang muna yung sa 5%. Okay. Ganito, yung pong nabanggit nyo kanina na food security, ibig sabihin, meron tayong mapagkukunan ng supply ho ng bigas, pero isa sa ang problema ho ng taong bayan ngayon ay hindi nila afford kahit na ganito, kahit may 58 pesos na kada kilo ng bigas, hindi pa rin afford ho yan ang karamihan sa atin. Presyo ng gulay tumataas. Saan ho lalagay na talagang wala tayong problema sa food security kung hindi yun naman ho mabili, hindi afford ng taong bayan ang presyo ng mga bilihin ngayon? Tama yan, Weng. Kagaya nga nabanggit ko kanina, meron tayong tatlong tinitingnan. Una, yung affordability, availability, at saka accessibility para masabi natin yung security ng pagkain sa bansa. At yun nga yung tinutugunan ng ating pamahalaan, hindi lang ng Department of Agriculture kasi tayo sa raw products. So kasama pa rin natin yung ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan itong tatlong A's ng food security. At halimbawa na lamang, again, pagdating sa bigas, may mga iba-ibang programa to sabihin natin magbigay ng tulong. Una sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga inputs, mga programa kagaya noong pautang, meron ding mga ayuda. On the consumer side, bagamat hindi yan masyado sa DA, tulong yan ng DAPPI at ng ibang ahensya, meron ding mga joint programs kami. Kagaya nga nitong sa Kadiwa, yung ating mga pagtingin sa mga polisiya kung paano lalong mapababa yung presyo. So, may mga hakbangin naman, para patuloy na mapababa yung presyo at maging affordable sa ating mga kababayan. Pero actually, nalilito na nga tayo, ang taong bayan, sa napakarami yung mga hakbangin. Kunyari, una, tatanggalin daw yung label ng mga premium special. Ngayon naman, magtatakda tayo ng maximum suggested retail price. Na alam naman ho natin, pagdating mo sa suggested retail, suggested lang ho yan. Oo, hindi yan. Walang parusa yan pag hindi mo sinunod. Pwede hindi sundin yan ng mga nagtitinda kasi sasabihin nila,
paano kami? Magbebenta kami ng palugi. Oo. Kami palagi ang napupuntirya. Yung Kahit mga kumikita nagtitinda sa naman mga sila. kahit ba't sa baba, di ba? Yung mga nagtitinda sa palengke, naghahanap buhay din yung mga yun, Asek ba? Di ba? So nalilito na rin tayong lahat. Ano ba talaga solusyon para hindi kung saan tayo napupunta na mga possible na nakikita yung solusyon para mapababa presyo ng bilihin? Actually, Weng, twin, magka-tandem yun na pagtingin. Yung pagtanggal sa label at saka yung label kasi yung premium at special. Not necessarily yung pangalan talaga. Kung titingnan mo kasi, Weng, merong talagang sabihin natin na pag-abuso kung nilalagyan kasi nila ng premium at special. Pag nilagay kasi yung branding na yun, parang nagkakaroon sila ng karapatan na taasan ng presyo. When in fact, again, kapag ang imported na bigas ay in-import, ang classification lamang niyan ay halimbawa type Vietnam 5% bigas. Iba-iba na yung branding niyan, pero yung kanyang presyo pagdating dito, iisa lamang. Kasi, kunwari, galing lahat ng Thailand o Vietnam, ito lamang yung kanyang presyo sa international market. Pag 5%, ito yung taripa, ito yung presyo o cost ng shipment. Alam mo, kung ganitong klaseng bigas, ganito lamang yung landed cost. So, pag nag-iba-iba na yan, doon na nagkakaroon ng pag-abuso sa paglagay ng presyo. At pag nalagay na premium special, ang kunwari, landed cost lamang ay less than 40 pesos. Opo. Dahil nga premium at special gagawing 60 pesos. So, kahapon nung nag-ikot kami, yung isang brand ng bigas na nakita namin nung nasa Guadalupe kami last late December ay nasa 62 pesos. Pero kahapon nung nag-ikot kami, the same brand, merong 60, may 56, may 54. So sino ho nagsasamantala? Sino ho nagmamanipula ng presyo doon? Yung mismong nasa palengke na or talaga sino ho talaga yung nag-i-import ng mga yan? Nung nagkaroon ng mga ng mga konsultasyon sa iba-ibang stakeholders natin, magmula importer, trader at saka sa mga retailer din at actually sa mga susunod na araw magkakaroon din, na-establish yung presyo sa bawat value chain player natin. Magmula importer, trader, wholesaler hanggang sa retailer. Sa ngayon makikita natin on the side ng retail talaga, malaki ang disparity ng pagpapataw ng presyo. Kumbaga yung profit margin ay very huge yung disparity. So which is evident yesterday na yung ang isang brand merong 60, merong 54. Na talagang sabi mo yung 6 pesos malaki yun. So ang mga importer ng bigas mababait, hindi sila nag-overprice. Yung mga retailer, yung mga nagtitinda, dyan nagsasamantala. Hindi ko masabi yan ng gusto. Depende yan sa lahat. Pero sa ngayon nakikita natin talaga, importante yung pagtanggal ng label at paglagay ng MSRP para masigurado na ma-tame yung pag-abuso sa lahat ng sektor. Pero sa lahat ng level ng value. Pero 'di ba, Asek, merong hakbang din ang ngayon ng Department of Agriculture na tinatangkanin yung tingnan ang libro ng mga importers and traders para masigurado natin na tama yung kanilang deklarasyon ng importation, tama ang deklarasyon nila ng presyo, kaya tama ang kanilang binabayarang buwis sa gobyerno. Mayan Weng, nag-request na actually ang DA sa Department of Finance at sa BIR para tingnan nito. Nung kinta hearing din ay nagkaroon na ng motion at inagrihan na kunin ng tulong ng NBI para siya sa atin din yung transaction, yung libro ng mga importers para makita rin. Kasi tama ka doon, Weng, kaya dapat lahat tingnan kung saan merong posible na sobra-sobrang pagkita dito sa pag-aangkat ng bigas. Bakit sobrang mahal pagdating na sa retail.
Okay, tsaka gusto ko malaman, kasi di ba nire-review yung epekto nung, kung meron man, magandang epekto yung EO na may menos pa sa taripang ipinapataw sa mga importer. Ano, Opo. hanggang, kailan ho Pinag-aaralan na magiging ba review? yun? May review yun, di ba? Oo, kasi ang dami di ba, ang dami nating na-import na bigas Correct, oo. nitong 2024. Ang dami. Kaya marami mga lokal na magsasaka, wala na hong maidala sa mga milling, mga rice miller nila dahil wala kompetensya nila, imported na mga bigas. At saka malaman natin, i-recommend na naman ng DA na i-pull out na yung EO62 or ituloy-tuloy pa? Actually, Weng, ano yan? Yes, Sandali. Asek, ayan. Asek, wait lang po. Sandali, Konting Asek. ikot lang, konting ikot. Mahalaga makuha namin ang sagot Oo, ninyo. Sandali lang, Asek. Go ahead po, Asek. Asek? Okay. Asek Arnel. One more time. Subukan natin. Sige, babalikan natin si Asek. Kasi nga, di ba, review na Okay natin. na daw, okay na. Asek, okay. opo. Yeah, Asek? yung tungkol naman doon sa pag-review kung i-recommend yung pagbalik ng taripa, may mga tinitingnan na ngayon, usapin. At itong issue na to, may possibility yan pagpatuloy yung pagbaba ng mga presyo sa international market at merong mga, kumbaga, naayos na yung mga ilang pamantayan at may posibilidad na magrekomenda ang DA na ibalik na yung taripa to certain level. May not necessarily To 35. Going to that. So posibilidad yan. Oo. Kasi umabot na tayo sa problema ng label Diba? na wala natin na foresee. Correct. Diba? At saka parang hindi natin Hindi na-maximize yung nakinibangan ng husto ng taong bayan, yung ikinalugay ng gobyerno, Yes. Asek, doon sa taripang nawala sa atin. Di po ba? Yes, kasi kagaya ngayon, doon sa amyenda sa rice tarification law, so naglaan doon ng 30 billion para doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Depende yon sa taripa Correct. na makukolekta para ma-implement na maayos yung provision din ng amyenda sa batas. So, importante rin yun na yung buwis talaga ay medyo okay para sabihin natin na ma-meet yung 30 billion. Okay, kailan ho ang posibilidad na yan ay ilalabas yung pagpapatigil na ng yung rekomendasyon na itigil na ho yung EO number, anong numero yun? 62. EO 62. Patuloy naman yung pag-review. Actually, si Secretary Kiko mismo yung nagrekomenda na magkaroon ng periodic review every 4 months yan habang ini-implement yung EO 62. So sa mga susunod na panahon, titingnan natin pag nag-uusap uli kung yung mga pamantayan ay sapat na para i-rekomenda yung pagbalik ng tarifa. Nakapag-review na ba tayo? Every 4 months yung sinasabi nyo, Asek, kasi kung July ba ito in-implement or June? Sobra na tayo sa 4 months. July. So, 8 months na. July, 8 months tapos na. nagkaroon ng review ng November. Tapos ang alam ko, ngayong March o February magkaroon ng review. Alright. Huling hirit na lang, Asek. Kanina pa sinasabi niyo bumababa na yung presyo ng bigas sa merkado. Ano yung average ng pagbaba po? Actually, depende sa klasifikasyon. Pero yung sa mga monitoring namin ay significant na yung pagbaba ng presyo. Ang bumababa ngayon, ang importante, hindi lamang yung regular at saka well-milled rice. Pati yung nabanggit ko nga kanina, yung magagandang klase ng bigas na nakikita natin sa merkado, malaki na rin ang binababa. Yun. Alright, Asek. Naku, maraming salamat po sa pagising ng umaga at matyagang pagpapaliwanag sa amin. Opo. Thank you po. Pero ganun pa rin, mahal pa rin ng bigas. Asek, manapan nyo na solusyon yan. Oo. Yes, Diba? tuloy-tuloy naman. Good luck Okay. po, ha. Thank Thank you, you. Asek. Maraming salamat, Weng. Mabuhay kayo. Good morning po. Yan. Good morning. Si Asek Arnel de Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture. In fairness naman sa DA. Hilingan, walang pinoprotektahan.